ate, ang mahal pala maging tao. Bawat kibot nga may bayad. Ganun, Ano yung mga diba? ganun mong moments ate? Shocking moment. Ako talaga yung bills eh. Kasi parang na-realize ko, yung freedom pala para siyang monthly subscription. Reality, di ba? Yes. Kaya mapapabilib ka sa mga magulang, sa mga breadwinner, kung sino man yung nagtaguyod ng buhay nyo nung bata ka, na parang, kinakaya nila to na every month may babayaran kang kuryente, may babayaran kang tubig, may babayaran kang wifi and everything, di ba? Iba pa siya kung rented kayo, di ba? Or kung sa inyo naman yung place. So, parang nung nagsolo ka, parang, ito pala yun. Ito yung adulting talaga, di ba? Kaya pala laging galit yung nanay ko. Oo. Kaya pala siya ganito. Kaya pala siya galit kapag bukas yung aircon ng hapon, di ba? Yung ganun. Parang, gets ko na ma. Sorry po. Sorry po talaga. Okay. Naintindihan niya si mama. At least may perspective ng gano'n. Did you ever have that conversation with your parents na parang, sorry, gets ko na pala? Parang oo. Kasi ngayon parang ngayon kasi parang umuwi ako ulit sa family home namin. Okay. So parang share na kami ng mga kapatid ko, ganyan na. Ganun na parang so may hati-hati na. So parang sabi din kasi ng kapatid, at least na-experience mo na yung Yes. 'di ba, solo. Mag-ano ka, yung independence. Oo. Ngayon din kasi tumatanda na yung mom ko, ganyan. So may mga pamangkin na. So parang okay, sige, dito muna ako to spend time with them Family. naman. Oo. Siguro pag after naman, bubukod naman tayo ulit kapag magpa-family na, yung pagsasariling na. So ganun, doon namin nakakapag-chismisan na parang, hindi mo lahat, di ba syempre yung mga family ng mga Filipino, kung hindi ka umalis, edi sana yung mga perang ginastos mo, di ba? Like, ang dami mong ipon, ganyan. Which is totoo naman. Totoo din naman. Pero parang akin, worth it naman yun, yung mga years na nag-rent ako. Kasi parang, may marami kang matututunan. Marami kang mga matututunan sa sarili mo. Di ba? Kung hindi ako lumipat, hindi ko mamimit yung mga taong na-meet ko. Yes. Di ba? Na bumuo sa akin ngayon. Yung mga opportunities na hinahabol ko, di ba? Yung mga na-achieve ko sa buhay. Parang, okay, give. I love it. Di ba? Hindi ka I love that for me. Di ba? Parang din siya parang, advice ko rin siya sa kung fantasy nyo yan, go for it, 'di ba? Parang para ma-experience nyo, 'di ba? Para ma-experience nyo rin yung hirap at sarap ng buhay. Yes. Makakapag-desisyon ka kung anong life talaga yung gusto mo, 'di ba? Yeah. I think what I'd add also to that, no, yung parang yung maliban sa bills, maliban sa added expenses, yung mental load din ng pag-maintain. Yung parang, mauubos na yung dishwashing. Nga pala, kailangan nga pala i-restock tong mga to. Or ito, sabay-sabay. How was that? May system ka bang na-create for yourself or iba-iba? Or parang pag naubos na lang, bahala na? Ako ganun Advanced stock ka ba? Paano? Ako pag naubos pa lang, hindi mo ko naisipin. Oo, hindi naman tinuro sa atin yan eh. Di ba? Parang sila mama na kasi yung yan, di ba? Parang hindi naman nila parang technically napapasa talaga yung mga ganong bagay. So yun yung mga little things na maaaral mo through having independence, di ba? So doon ka magugulat parang, oo nga, bibili ka ng sarili mong walis. Di ba? Di ba? Bibili ka sarili mong dustpan, yung trash bag, problema mo na. Di ba? Yung gano'n, yung mga simpleng bagay sa bahay na dati nung bata ka, hindi mo napapansin na nagpapagaan ng buhay mo. Kapag ikaw na mag-isa ka na, depende na sa'yo kung paano gagaan ng buhay mo. Nauubos na pala itong mga to. Hindi pala sila only. Kailangan palang i-refill yan. So, ganun sa bahay, gusto ko masilip ng very, very light yung creator world. Kasi iba din yung mga gastusan kapag nagko-content ka. That's true. So ngayon, gusto ko silipin, ano naman yung mga naiba sa gastos mo nung nagsisimula ka, hanggang sa nung nagkapangalan ka na may mga kailangan ka ng ituloy-tuloy na pag-produce. Meron bang mga nabago sa way of gastos mo? Tapos naloka ka din na like, ate, di naman ako ganito dati. Or di ko naman to kailangan dati. Tapos ngayon, kailangan ko siyang investan. May mga ganun kang moments. Meron. Marami din ako mga projects na hindi ko pa ma-push kasi financially, hindi ko pa kaya. Okay. Diba? May mga ganun Kasi, lalo na ako nung nag-start ako, yung era namin talaga, ito yung DIY creator ka talaga Diba? Parang, ikaw ang camera mo yan, setup mo yan, ikaw mag-edit yan. Yes. Nung pa nga lang nung parang nagkaroon pa lang ng concept na, pwede na pala pa-edit. Diba? May team na. May team na. Oo, parang, TV show na talaga. Yung gano'n. Kasi yung POV mo dati talaga na parang, di ba sa mga TV lang yung may mga prod, yung ilaw, ganyan. So kami nung nag-start nga ako, phone lang Okay. Phone. So kailangan mo lang ng phone, mag-edit ka sa phone din, di ba? Edit laptop. Ngayon, nung nagkakapera ka na, sabi, ganda ng ilaw, bili ako ilaw. Okay. Diba? Ganyan, mga mic, mga simpleng ganyan. Saka, dati nga, diba, so since kami, parang mas sanay kami dun sa ways na parang ako lang lahat. Parang nakakagulat na,
napapagaan nga yung buhay mo. Kung pagkukuha ka ng editor, mas magaan nga yung buhay. Kasi nga, syempre, ano mo na parang sila na yung bahala sa, outsource mo na siya, hindi mo na siya paproblemahin, di ba? Parang, yun din yung ma-realize mo na, nakakaano pala talaga, parang makakagaan ng buhay. Pero yun nga, magbabayad ka. Di ba? Yun yung trade-off nun. Kasi nga, ang freedom ay mahal. Yes. Kahit yung depende nga sa parang gusto mong content Kasi ako dati nag-start ako yung mga main contents ko kasi talaga yung mga skits, yung mga green screen. So talagang ako lang lahat. Lalo na ngayon, kung gusto ko ipa-edit, yun ang mahal nun, diba? Minsan, depende sa... Saka, perfectionist kasi ako Parang, it's the Leo Virgo in me. Like, pwedeng paano nito? Ganyan. Ayoko nung ganong edit. So, ako na lang gagawa. Para, diba? Kung pangit man, sa akin sisi nito. Diba? Diba? Pero ngayon, parang, yun nga, depende na siya kung anong gusto mong gawin. So, pero yun nga, it will cost much. Speaking of cost, ano pa yung mga bagay na parang napasubo ka na akala mong kailangan mo siya? Kasi kailangan mo to sa work mo, ganyan. Pero realizing now, parang hindi mo naman pala kinailangan siyang bilhin or... Ang dami. Go, ano yung mga top 3? Yung mga mga ni-reward mo sa sarili mo. Oo diba? Deserve ko to. Yes. Yung mga, kunwari yung Osmo Pocket na yan. Parang halos lahat ng version ata nabili ko. Oh my gosh! Tapos diba parang, okay. Kasi dati yun yung trend Okay naman. Ang gamit ko yung latest na Diba? Parang, ano lang din, parang, pwede ka pala mag-stick na lang muna sa basic mo, ginagamit mo. Parang pag may trend kasi din dati, diba? Siyempre pag kumikita ka din, diba? Parang, sige, deserve ko yan, experience ko yan. Pero parang ngayon, parang kung aanuhin ko, sana pala next stick na lang ako doon sa main camp ko talaga. Parang ang dami ko pang nagawa, di ba? Yung mga ganon. Marami din akong mga nakatambak sa bahay na pang studio na talaga siya. Talagang may mga roll down. Iparenta mo kaya yung bahay mo? Studio na pala siya. So parang yun yung dati kasi gusto ko talaga yung mabuo yung studio. So ngayon, meron buo naman siya. Pero parang syempre, di ba, ako lang mag-isa. Nabuo ko nga, nakapag-invest nga ako. Pero parang, ang hirap na Okay. Guys, kayo na lang kulang. I-chat nyo si Kyo, tapos rentahan nyo per hour. Yes. Contact me, guys. Yes. Build your own studio. Oo, sabihin niya, i-chat niya lahat ng mga meron siyang gamit. Tapos kayo na bahala sa content niya. Pero meron ka bang mga expensive lessons along the way? Expensive lessons? Siguro yung, meron kasi ako, nagkaroon kasi ako ng yung latest na parang nag-shared, nag-rent kami. Okay. Dahil doon, nagkaroon ng rift yung friendship namin. Oo, may mga ganong, parang, ay, sana pala hindi na lang namin tinuloy yung ganon. Sasang mahal-mahal nung kinuha namin bahay. Parang parang yun yung nawala. So, parang yun yung ako, yung parang depende rin. Well, depende siya, di ba? Doon at least nalaman namin na parang may mga hindi pala kami compatibility sa isa't isa, yung mga ganon. Parang yun yung lesson learned. Na very expensive. Yeah, very expensive. Very expensive. Kasi yung may contract yun, di ba? Yes. 1 year so, 1 year yun. Paano kung nag-away kayo ng mga half year pa lang? Paano yun? Di ba? Yung mga ganong... Diba, na yung pera kahit di mo Okay. So, anong ginawa? Kinot nyo ba yung losses nyo kahit di pa tapos yung taon? Or pinush nyo? Kinot namin. Tapos parang yun. Kinot na rin yung French. Yeah, kinot yung French. Pero okay naman kami. Okay. I love you, sis. Iba lang yung dynamic pag living together, lumalabas na. Normal naman yun Kasi syempre magkakaiba kayo ng personalidad, di ba? Parang kapag nasa isang bahay, di nyo rin alam talaga. Unless you live in nag-English pa kasi. Basta nandun kayo sa isang bubong. Expensive loss kasi siya kasi parang hindi lang siya financially. Like, para ka nakipag-breaks talaga Ganun Parang, diba? So, expensive thing! Try nyo. Sige, try nyo lang nang itry kung gusto nyo. Pero pag lesson learned, diba? Ganun yun. Pero, nakilala mo ba ng todo yung sarili mo? Having experienced all the independence. Living like friends, living on your own, with a partner. With sarili mo. Nakilala mo ba yung totoong Kyo? Oo. Sino so siya? super. Sino siya? Ako to, si Serio. Charas! So, sino siya? Anong version ang na-realize mo na parang, ganun na pala siya? Na parang, ako kasi dati parang sabi ko, parang hindi ko kayang mag-isa ng bahay, ganyan. Pero, kasi parang ako pala is minsan kailangan ko ng tao, minsan kailangan ko ng sarili ko. Yung mga ganun. Doon mo ma-realize din. Usually yun sa mga biggest realization ko din na parang,
kailangan mo talaga, normal yun, tao ka eh. Kailangan mo din ng ibang tao. Pero Mhm. minsan, kailangan mo din ng moment sa sarili mo. Kasi doon mo lang makakausap yung sarili mo eh, di ba? Parang doon mo malalaman din kung ano yung mga gusto mo, mga hindi mo gusto. Sa lahat ng bagay, di ba? Parang kahit sa bahay, kung ayaw mo ng makalat, ayaw mo ng ano. Kasi may mga ganun tao na iba yung gusto nila, di ba? Or Iba yung malinis para sa'yo. Sobrang gulo pala para sa iba. Yes. Sobrang relate. Ganyan. Syempre, di ba? Syempre, iba-iba ng kinalakihan. So, parang may mga family na kailangan baliin. Di ba? Ang daming kailangan i-consider. So, ako, yun, mas nakilala ko talaga yung sarili ko. Kasi nga, parang nilagay ko yung sarili ko sa iba't ibang environment. Mhm. 'Di ba? Parang nalaman ko kung paano ako magre-react sa mga bagay-bagay, 'di ba? Parang hindi ko naman yun, sure ako na hindi ko siya ma-experience kung nag-stick lang ako sa home, sa bahay namin na family, Mhm. 'di ba? Mhm. Kaya nga parang sinasabi nila na parang you should try at least to go out of your hometown. 'Di ba? Kasi mas Totoo. makikilala mo yung sarili mo. Yes. Doon ko din napatunayan parang kung siguro kung nag-stick lang ako doon sa hometown ko lang forever, parang ang dami kong hindi kilala, hindi ko malalaman about myself. Na parang doon nung lumabas na ako ng hometown ko, mas nakilala ko talaga kasi nga iba rin yung challenges na may experience mo, iba't ibang tao yung makakasalamuha mo, 'di ba? If this episode made you reflect on your own life decisions, then maybe it's time to ask yourself the same question. Yung mga choices mo, career moves, love life, big risks, or even those random impulsive decisions, worth it ba talaga? If you enjoyed this conversation, make sure to search and follow Worth It Ba on YouTube for the full episode. And if you have your own Worth It Ba moment, share it with us in the comments. Because at the end of the day, every choice comes with a story.